ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sinalubong siya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus sa taga-Nazaret! Tugon nila. Sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus sa taga-Nazaret! sagot nila. Sinabi ko na sa inyong, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tenga ng alipin yaon, na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas, na biyenan ni Caifas, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi! Sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng kanya ng pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus ay nakagapos pa noon
at ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi! Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilao ng manok. Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihang umatol ng kapatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakinapaglaban ko sana ang aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari. Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! sigaw nila. Huwag siya! Kundi si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. at inilabas si Jesus na may koronang tinig at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay sapagkat siya nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba?
Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinagad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar? Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan-pasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato. Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag natin punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito maiuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan, at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi sa alagad. Narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masisip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, Naganap na.
Iniyok-kayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang katotohanan ang sinabi niya, upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra na pinaghalong mira at alo. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kinaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng magandang hapon. Magandang hapon sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo. Pagdiriwang ng pagpapakasakit. Sa isang banda, kung maririnig ito, parang tila hindi magandang pakinggan. Pagdiriwang, pero pagpapakasakit, parang hindi maganda. Kailan pa tamang nagdiwang sa pagpapakasakit? Kailan pa tamang nagdiwang sa paghihirap ng iba? Hindi katanggap-tanggap
na magsaya sa pagdurusa ng iba. Kung ganyan, natin titignan ang pagdiriwang nating ito, maaring ang tawag sa atin ay masokista. 'Di ba? Kung ganyan. Pero dahil tayo ay hindi nagdiriwang dahil sa pagdurusa ng iba, hindi tayo masokista. At kung tayo ay natutuwa sa paghihirap at naliligayahan sa sakit ng iba, ang tawag sa atin, sadista. 'Di ba? Pero hindi tayo natutuwa sapagkat naghihirap ang iba, hindi po. Ngunit hindi itong dahilan kung bakit tayo nagdiriwang. Hindi tayo nagdidiwang kasi mayroong naghirap. Mayroong nagpakasakit. Hindi po. Hindi yan ang ating pagdiriwang. Pero ito ang dahilan ng ating pagdiriwang. Ito ang dahilan ng ating pagdiriwang. Nagpakasakit, namatay, naghirap, iyan ang dahilan. At ang ibig ko pong sabihin, ito ang dahilan ng pag-ibig. Pag-ibig ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Pag-ibig na kinayang harapin ang sakit, pag-ibig na sinuong kahit paghihirap, at pag-ibig na kayang mamatay. Ito yung ating pinagdiriwang. Pag-ibig ang dahilan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Mga kapatid, ito po ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Pag-ibig na hinarap ang lahat ng sakit, hirap, alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pag-ibig na handang mamatay para ang minamahal ay mabuhay. Ulitin ko po, pag-ibig na handang mamatay para ang minamahal ay mabuhay. Sa ating unang pagbasa, ipinapakilala sa atin ni Propeta Isaías ang isang lingkod ng Panginoon na handang magdanas ng hirap, handang magdanas ng sakit para sa iba, kapalit ang buhay mula sa pagkakasala. Dagdag pa ni Propeta Isaías, siya yung lingkod na nasugatan ng dahil sa ating kasalanan at binugbog ng dahil sa ating kasamaan. Imagine nyo, isang tao ang nasugatan alang-alang sa iba. Yung tayo ang may kagagawan, pero iba ang nahirapan. Tayo ang may sala, pero iba ang nagdusa. Imagine nyo yun. Imagine mo yung, ikaw yung nagtrabaho, di ba? Pero hindi mo napakinabangan ang iyong sweldo. Hello. Di ba? Ganyan yung mga breadwinner. Di ba? Yung ikaw yung nagpakahirap, pero sinong sumahod? Hello. Ikaw ba? O ang pamilya? Ayun. Diba? Ang sakit. Di ba? No, ang sakit. No? Yung ikaw ang nagpakahirap, pero iba ang nakinabang. Ikaw ang nagluto, pero iba ang kumain. Di ba? Ang sakit. Pero, ang makakaramdam lang ng sakit ay yung walang pagmamahal. Pero yung may pagmamahal, hindi yun masakit. Talagang ganun. Dahil may pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay tinatawag nating sakripisyo. Sabihin nyo nga po. Isa pa. Yan, tulog na yung iba hindi po ba? Sakripisyo, yan, no? Sakripisyo yan, no? Yung hirap ka na pero idinidilat mo pa rin yung mata mo, sakripisyo. Sakripisyo mula sa dalawang salitang Latin. Ang sacra, ibig sabihin, sacred.
banal. At facere, ibig sabihin to make or to do. Kaya kapag pinagsama ang dalawang salita, ibig sabihin to make holy. Gawing banal. Isang pag-ibig na banal na nang dahil sa pag-aalay o pagbibigay at may ibang nakinabang. Kaya nga, ang tawag natin sa araw na ito ay Biyernes Santo. Biyernes Santo dahil ang araw na ito ay may isang tao na gumawa ng banal na pagkilos. Yung pag-aalay, yung pagbibigay ng buhay, alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Kaya nga, ang sakripisyo ay gawaing banal. Kung gusto mong maging banal, magsakripisyo. Dahil ang sakripisyo ay gawain ng isang banal. Ito yung nagawa ng Diyos para sa atin. Ito yung nagawa ni Jesus para sa atin, ang magsakripisyo. Siya yung lingkod ng Panginoon na nagsakripisyo at nag-alay ng buhay gaya ng tinutukoy ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Siya yung walang iba na ginawa kundi magbigay ng buhay. Bagamat anak ng Diyos, natutunan niya ang kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis, pagsasakripisyo, at pagbibigay ng buhay alang-alang sa kasalanan ng iba. Ito po ang pinagdiriwang natin sa araw na ito, ang pag-ibig ng Diyos na handang mamatay para ang sangkatauhan ay mabuhay. Hindi po ito malayo sa mga maliliit nating kamatayang nararanasan araw-araw sa buhay. Hindi ito malayo sa karanasan ng isang ina na nagkanda pasok-pasok na dahil sa pagluluto. Sino makikinabang? Ang pamilya. Hindi ito malayo sa isang ina na nagkanda kuba-kuba na sa pagtatrabaho para sa pamilya. O kaya sa isang ama na ng ibang bansa at nagtitiis ng pangungulila para magtaguyod ng pamilya. Hindi ito malayo sa mga kabataan o sa isang anak na nagsusunog ng kilay para makatapos at magkaroon ng magandang kinabukasan. Lahat yan, maliliit na sakripisyo. At ginagawa yan dahil sa pag-ibig. Pag-ibig. Alam niyo po, naalala ko, yung nanay ko, nung mga maliliit pa kami, sabay-sabay kami ng mga kapatid ko na lumalaki. 4 kaming sunod-sunod. Kaya yung nanay ko, gumigising ng 3:00 ng madaling araw. Kasi 4:00, gigisingin kami para maghanda sa eskwela. Yung nanay ko, nagigising na ng umaga. Bubuksan ng kalan, ilalagay ang kawali, kukunin ng hotdog o nuggets, lulutuin. Habang niluluto, tatakbo, pupunta sa kwarto. Gigisingin kami. Babalik ta rin ang hotdog. Babalik ta rin ang nuggets. Babalik sa kwarto, tulog pa rin kami. Bubuhatin. Madalas ako, binubuhat ako. Pati yung bunso namin kapatid, bubuhatin. Dadalhin sa kainan. Pagkatapos, nanay ko gagawin, magsasaing. Aalisin ang hotdog sa nuggets na nakalagay sa kawali, magsasaing. Habang nagsasaing, paliliguan kami. Pinaliliguan kami ng 2 kong kapatid kasi yung 2 nauna medyo malaki na. Paliliguan kami. Habang sinashampoo, babalik sa kusina. Titingnan kung magpiprito naman ng itlog, babalik uli doon sa CR. Titingnan kung tapos na kaming maligo, pupunasan, tapos babalik uli sa kusina. Titingnan yung kusinaing, okay na ba? Babalik uli. Tapos, ganon-ganon siya, Ganon-ganon, balik-balik. Sakto, 5:00, tapos na ang lahat. Nakahanda na ang lahat.
Alas 5 ng umaga, luray-luray na yung nanay ko. No? Ang tatay ko, alam nyo nasan? Tulog. Sa loob ng 10 taon, ginagawa iyon. Buong elementarya, no? Grabe, no? Hindi ko maisip kung paano nagagawa iyon. Walang iba kundi sakripisyo. Sakripisyo. Kaya nga, nung ako ay namimili ng chalice na gagamitin sa aking ordinasyon, kung mapapansin ninyo yung chalice na ginagamit ko, ano yung nakikita nyo sa chalice? Napansin nyo ba? Yung chalice ko, may ibon. No? Yung ibon na yon, ang tawag doon, pelican. No? Ang ibon na pelican ay ibon na nagsasakripisyo. Bakit? Kapag oras ng kagipitan, ang pelican ay ibinibigay ang sarili niyang dugo para ipakain sa kanyang anak. Ibinibigay ang dugo para mabuhay ang anak. Hindi ba yan ang ating Panginoong Hesukristo? Ibinigay ang sarili niyang buhay. Ibinigay ang kanyang laman at dugo para tayo ay mabuhay. Yung chalice na yon, paalala sa akin na magsakripisyo. Bilang pari, ako ay inaanyayahang magsakripisyo. Ang pagpapari ay pag-ibig na handang mahirapan, pag-ibig na handang masaktan, pag-ibig na handang mamatay para ang iba ay mabuhay. Amen. Amen.